Hahangin natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, mga talatang 14 hanggang 23. Noong panahon ngayon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon nang gilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, "Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa kanila, "Babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Ngayon kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin natin sa ating pagbasa, nung kapanahunan ng ating Panginoong Yesus, may kapangyarihan si Jesus sa kanyang pangangaral, may kapangyarihan si Jesus sa kanyang mga salita, may kapangyarihan si Jesus sa mga karamdaman, at may kapangyarihan din si Jesus laban sa mga masasamang espiritu, laban sa demonyo. Nakapagpapalayas at nakapagpapagaling siya. Ngunit ang mga tao nung panahon sa kanyang kapaligiran ay pinagbibintangan pa siya na ang kanyang kapangyarihan ay galing kay Beelzebul. So anong ibig sabihin? Hindi siya kinikilala, hindi siya tinatanggap. Kahit ano yung kabutihang kanyang ipinamamalas sa kanilang kalagitnaan, ay hindi pa rin sila bilib. Bagkus marami pa rin silang pang-alipusta, panghamak, pangbibintang at paghuhusga. At kasama na rin yung pagdududa doon sa taglay na kapangyarihan ng ating Panginoon. Bagamat sila'y nanggigilalas. Pero sabi sa ating pagbasa, nagbigay si Jesus ng isang talinghaga. Kung sa kaharian ni Satanas ay maglalaban-laban ang kanyang nasasakupan, ay hindi magtatagal, babagsak ang kaharian yon. Nagbigay rin siya ng isang kahalintulad na ganoong talinghaga na sa isang bahay, maliban ang malakas ay maigapos sa loob ng bahay na yon, saka lang siya mapagnanakawan. Saka lang siya mapipinsala, saka lang makukuha ang lahat ng nasa kanya, saka lang siya magagapi at matatalo. So ipinapahiwatig na ng ating Panginoong Yesus na ang kanyang kapangyarihan ay hindi galing sa masama. Hindi galing kay Beelzebul, kundi galing sa Diyos. Kaya nga sa bandang dulo sinasabi niya na ang tumutulong na mag-ipon ay kanya. Ngunit ang nagkakalat ay hindi kanya. So noong mga panahon na yun, marami nagkakalat, mga marites, nagkakalat ng chismis, hindi kanya yun, hindi panig yun sa kanya. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita sa ating pong libro. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. O, alam naman natin na nung panahon niya, marami nagkakalat ng mga negatibo. Parang sa atin din kapanahonan, marami nagkakalat ng negatibo, ng hindi makatotohanang report at ulat. Nung panahon na yun, kitang-kita at namamalas, sasaksya ng mga tao ang kanyang mga himalang ginagawa. Pero ang report pa rin ng mga taong ayaw sa kanya, tutol sa kanya, kontra sa kanya, hindi siya ibig, ay puro negative, fake news kung tawagin sa ating kapanahunan. O, di ba? Sa ating panahon, marami ang nagpapahayag na sila ay sa Panginoong Hesus. Marami ang nagpapamasag na sila ay dapat paniwalaan. Sila ang tama at sila ang may katwiran. Totoo yun eh. Pinangangalandakan talaga nila eh. Parang walang fact check, di ba? Maraming naliligaw at napapahamak sa kanilang mga aral dahil mapangaakit ang kanilang mga salita. Sa ating panahon kung saan napakaraming mga malalakas na boses na magsasalita, paano natin maririnig ang tunay na tinig ni Kristo? Totoo naman. Ipinagsisigawan, ipinangangalandakan, pinapalaki, pinapalakas yung boses para sila ang marinig. Ngunit ang mga malulumanay ng mga salita na ito yung katotohanan, hindi nila naririnig sapagkat sinasapawan nila
ang tunay na aral at tunay na tinig ng ating Panginoong Kristo. Batid ni Kristo, maraming susubok at magpapanggap na sugo niya, kung kaya noon pa man ay itinatag na niya ang Iglesia Katolika. Ang mga dalisay na turo niya ay pinagkatiwala niya sa kanyang simbahan. Totoo yun. Tayong makaanib at bininyagan sa tunay na iglesia ay pinagpalang makatanggap ng tunay na aral nino ng ating Panginoong Hesus. Ang boses ng iglesia ay boses ng ating Panginoong Kristo. Hindi tayo maliligaw kung sa inang simbahan tayo makikinig. Totoo po yun. Parang kung ano at saan mo ibinababad ang iyong sarili, yun at magiging ganun ka at yun din ang lalabas sa iyong mga bibig. Kaya nga kung tayo nagbababad sa salita ng ating Panginoong Hesus sa ating simbahang kinabibilangan, ito din yung mamumutawi at lalabas sa ating bibig. Bakit? Sapagkat dito tayo ibinabad eh. Hindi tayo maliligaw kung sa inang simbahan tayo ay makikinig. Alam natin na maraming tututol, maraming kukontra, sabi nga sa ating binasa, maraming magpapanggap. Pagdating ng panahon, sinasabi ni Jesus na magsasabing sila ay sugo ng ating Panginoong Hesus, kaya itinatag niya ang kanyang simbahan at dito niya ipinagkatiwala ang kanyang mga aral at mga salita. Pagsikapan nating maging mabuting anak ng inang simbahan sa pamamagitan ng pagtalima sa kanyang mga aral at marubdob na pakikiisa sa mga gawain ng ating parokya. Ang kailangan lang maging aktibo tayo. Saan? Sa atin pong kinabibilangang community, samahan, simbahan, parokya. Para tayo ay maging katulong, katuwang ng ating Panginoon sa pag-iipon ng mga taong ililigtas ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ng Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye.